Magandang araw. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa masustansyang pagkain para sa mga bata. Ano-ano ang maaring ihain natin para sa ating mga anak? May mga nagsasabi na masarap daw pakainin ang mga bata dahil mahilig sila sumubok ng iba't ibang mga pagkain na inaalok sa kanila ng ating mga magulang. Ngunit habang lumalaki sila, hindi rin naman maitatanggi na nagiging pihikan na sila sa mga pagkain. Ano-ano ang mga posibleng hain natin sa ating mga anak para magustuhan nila ang mga pagkain? At paano natin sila mahikayat na kumain ng mga masustansyang pagkain para sa mga bataang ito? Mahalaga na lumaking malusog ang mga bata. Kaakibat ng kanilang paglaki ay ang wastong nutrisyon na dapat nilang makamit. Kaya dapat nating malaman kung ano ang epekto nito ng lahat ng mga kinakain nila sa kanilang katawan. Ang mga pagkain na dapat nating ihain sa kanila ay ang unang-una mga carbohydrates. Ayan, kailangan nila mga carbohydrates, mga balansing pagkain. Ng 5 pangunahing pagkain na dapat nating ihain sa mga bata ay ang mga prutas, gulay, protina, dairy products, yung mga produkto na galing sa gatas, maging ang mga carbohydrates. Ang mga nutrisyong taglay ng bawat isa mga bata ay nakakatulong upang ang mga batang ito ay lumaking malusog at masigla sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Narito ang mga ilang masustansyang pagkain para sa mga bata na maaari mong ihanda sa kain sa kanila. Una ay patatas, pangalawa ay tinapay, kanin, pasta at iba pang mga starchy carbohydrates. Ayan. So, maaari mong pakainin ang iyong mga anak ng tinapay, whole grain, cereals, whole wheat bread sa umaga, tanghalian at hapunan naman ay pwedeng kanin o pasta. Maaari naman ang kahalili ng mga pasta ay patatas. Kailangan ng mga bata ang protina upang ang kanyang katawan ay lumaki at gumalaw ng maayos at naayon sa kanilang bigat o timbang. Kabilang dito ang pagbuo ng mga bagong tisyo sa kanilang katawan at ang paggawa ng mga importante dito yung magawa ang mga antibodies so panlaban sa kanilang katawan. Tumutulong ang mga pagkain upang labanan ang mga sakit sa mga batang ito. Anong mga masustansyang pagkain na mayaman sa protina? Ito yung mga itlog, beans, lentil, mga green peas, tokwa, mani. Yan ang mga pagkain na mayaman sa vitamin B. Bukod pa doon, nakukuha rin natin ang mga pakinabang sa mga vitamina at mineral tulad ng iron, zinc, vitamin B12, omega fatty acids, iron, at saka yung mga nagpapalakas ng kanilang mga utak. Ang itlog din ay malaking tulong sa kanila. Huwag kayong gagamit ng itlog galing sa yung mga tinatawag nating white leghorn. Dapat ang gagamitin natin ay yung mga itlog na natural tulad ng mga itlog ng Tagalog na manok o kaya yung mga itlog na galing sa walang chemical o yung tinatawag nating organic. Ang mga gulay at prutas naman ay kailangan din nila upang magkaroon sila ng tinatawag nating glow foods. Ayan, ang mga prutas ay ibigay sa kanila sa mga bata upang magkaroon ng enerhiya, vitamina, antioxidant, fiber at maging tubig sa kanilang katawan upang maiwasan ng mga batang ito ang sakit sa puso, diabetes, obesity, stroke, cancer at iba pa. Ayan, so sa mga katuwid, kailangan natin na pag-aralan ang mga pagkain ibibigay sa mga bata sapagkat ito ang pinaka-base upang lumaki silang malusog at sa pagtanda nila ay kung magkasakit man sila ay hindi masyadong grabe. Kailangan nila ang calcium, vitamin A, vitamin D, protein, at saka mga taba na mga natural na taba. Okay. O ang mga tips na kailangan natin para mapakain natin sila ng ang mga batang ito ng mga masustansyang pagkain ay dapat ugaliin natin ang pagkain ng sabay-sabay, gawing family time ang pagkain ng agahan, tanghalian at hapunan. Maghain ng iba't ibang masustansyang pagkain sa merienda. Maaari ding ihiwain at ihain ang mga pagkain sa mga magagandang disenyo o yung magagandang itsura na pwedeng masarap tingnan. Iwasan ang maghanda at mag-imbak ng mga pagkain mayroong added sugar, yung mga sugar na artificial, saturated trans fats, at saka mga sodium, yung mga monosodium glutamate,
yung mga betchin at iba pa, dapat iiwasan natin sa mga bata yan. Alokin sila ng mga prutas bilang merienda, huwag puro tinapay. Ano po? So yan ang mga dapat natin gawin para ang ating mga anak ay maging healthy. Dito lang sa Buhay at Kalusugan. Salamat po.